Ako si Noriel. Ordinaryong tao. May 8 to 5 na trabaho sa isang opisina sa Makati. Simple lang ang buhay ko. Hanggang sa makilala ko siya. Nagmamadali ako para sa isang meeting. At sa pagmamadali ko, nabunggo ko siya. Ay, sorry. Sorry miss. Naku, yung damit mo. Pag-angat ko ng tingin, parang tumigil ang mundo ko. Siya si Julia. Ang ganda niya. Yung ganda na hindi nakakasawa. Maputi, mahaba ang buhok, at yung mga mata niya parang laging nakangiti. Okay lang, kasalanan ko rin. Hindi ako tumitingin. Eto, tulungan na kitang pulutin yan. Natulala ako. Sa halip na magalit, dahil natapunan ko yung puting-puti niyang blouse, siya pa ang tumulong sa akin. Doon nagsimula. Hiningi ko ang number niya. Pumayag siya, at ang ahas ng tadhana pumasok na sa paraiso ko. 6 na buwan. 6 na buwan kaming naging parang nasa pelikula. Si Julia, siya na yung tipo ng girlfriend na ipagpapasalamat mo sa Diyos. Maalaga, matalino, at grabe kung magmahal. Love, pagod ka yata. Kanina ka pang tahimik dyan habang naghihiwa ng sibuyas. Medyo lang love. Stress sa opisina. Si boss, alam mo na. Hayaan mo na yun. Ako na dyan. Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang na may kakaibang sangkap. Kakaibang sangkap? Ano na naman yan? Baka yung mga herbal mo na naman yan. Mahilig kasi si Julia sa mga yun. Sabi niya, galing pa sa probinsya nila. Mga pampalakas daw ng katawan. Mga dahon-dahon. Mga ugat ng ewan. Ang bango naman. Kaya hinahayaan ko lang. Oo, pampawala ng stress mo to. Sige na, upo ka na doon. Ako na ang bahala sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam. Yung may nag-aalaga sa'yo. Yung pakiramdam na kumpleto ka na. Minsan, dinala ko siya sa bahay para ipakilala kay nanay. Ang ganda naman pala ng nobya mo, nak. Julia, diba? Tagasang ka nga ulit, iha. Sa Sorsogon po, tita. Pero matagal na rin po kaming lumipat dito sa Maynila. Ah, ganun ba? May naramdaman akong off kay nanay. Parang hindi niya gusto si Julia. Pero baka naninibago lang pagka-uwi namin. Nay? Opo, pauwi na kami. Bakit po? Noriel, anak, mag-ingat ka dyan sa girlfriend mo. Nay naman, bakit po? Ang bait-bait ni Julia. Ewan ko. Basta parang malamig ang pakiramdam ko sa kanya. Kanina, pag-bless niya sa akin, parang napaso ako. At saka, yung aso nating si Bantay, kanina pang tahol ng tahol sa kanya. Ayaw tumigil. Nay, baka naamoy lang yung pabango niya. Wag po kayong ganyan. Siya na po yun. Sige anak, basta magdasal ka palagi. Wag mong kalimutan. Hindi ko pinansin si nanay. Akala ko mother's instinct lang na ayaw pa ako mapunta sa iba. Sana pala nakinig ako. Makalipas ang 9 na buwan namin ni Julia, doon nagsimula ang lahat. Nagsimula sa simpleng pagkahilo. Pre, okay ka lang? Namumutla ka na naman. Oo pre, okay lang. Kulang lang siguro sa tulog. Pero hindi yun kulang sa tulog. Gabi-gabi, parang pagod na pagod ako. Kahit katabi ko si Julia, parang ang bigat ng katawan ko. Paggising, nagsimula akong pumayat. Mabilis.
Napatingin ako sa salamin. Ang dating masigla kong muka, ngayon, kulubot-kulubot. Ang mga mata ko, lubog. Para akong hinigop. Love, okay ka lang dyan? Kanina pa kitang hinihintay sa kama. Oo love, susunod na. Ang payat mo na nga. Pero wag kang mag-alala, aalagaan kita. Heto, may ginawa akong bagong tsaa. Galing sa probinsya. Inumin mo to bago ka matulog. Inabot niya sa akin ang isang tasa. Maitim ang likido, amoy lupa. Pero dahil mahal ko siya at naniniwala akong gusto niya lang akong gumaling, ininom ko. Pagkainom ko, parang lalo akong nanghina. Parang may bumalot sa akin na antok na hindi ko kayang labanan. Isang umaga, nagising ako na wala si Julia sa tabi ko. Maaga raw siyang pumasok. Nang ayusin ko ang unang ko, may nakapakong isang bagay. Isang maliit na papel, nakatupi ng pino. Akala ko resibo o basura lang. Binuksan ko. Nakasulat ang pangalan ko, Noriel. Pero ang pinaka nakakilabot, yung ginamit na panulat, hindi tinta, pula, malagkit, malansa, amoy kalawang, dugo. Ano to? Itinapon ko. Akala ko baka galing lang kung saan, baka prank lang. Pero kinabukasan, nasa loob ng sapatos ko, isa na namang papel, Noriel, nakasulat sa dugo. Nasa loob ng lunch bag na hinanda ni Julia sa ilalim ng kanin. Araw-araw, may nakikita akong papel na may pangalan ko na sinulat sa dugo. Sinubukan kong kausapin si Julia. Love, ano to? Nakita ko na naman to. Kanina nasa wallet ko. Nakakatakot na Julia. Love, ano ka ba? Baka naman may nagbibiro lang sa'yo sa opisina. Huwag mong pansinin yan. Baka gawa-gawa lang yan para sirain tayo. Sirain tayo? Sino naman? At paano nilagay ito sa loob ng bahay natin? Huwag mo nang isipin. Ako nang bahala sa'yo. Mahal na mahal kita, Noriel. Tandaan mo yan. Aking ka lang. Aking ka lang. Noon. Ang sarap pakinggan ng mga salitang yon. Pero nung gabing yon, parang naging sumpa. Lalo akong nanghina. Nagfile na ako ng long leave sa opisina. Hindi na ako makapasok. Yung dating 170 pounds ko, naging 130 na lang. Para na akong kalansay. Si Miko, dinalaw ako. Pre, ano nangyari sa'yo? Grabe, nagpa-check up ka na ba? Oo pre, 3 doktor na. Sabi nila, normal. Lahat ng test ko, walang makita. Baka stress lang daw. Stress? Pre, mukha kang hindi stress. Mukha ka ng ewan. Pre, huwag kang magagalit ha. Pero, ano yun? Yung itsura mo, ganyan na ganyan yung nangyari sa tiyuhin ko sa probinsya. Biglang nangayayat, laging tulala. Tapos, namatay na lang. Sabi ng albularyo, pinakulam daw. Pre, 2025 na. Wala nang ganyan. Pre, nakita ko yung mga papel na sinasabi mo sa akin. Yung may mga dugo. Pre, di ba sinabi ko sa'yo, yung tiyuhin ko, ganyan din. May mga manika na may pangalan niya. Si Julia. Hindi niya magagawa yun.
Mahal ako nun. Mahal? Pre, simula nung nakilala mo siya, dahan-dahan ka nang nauubos. Hindi ka na lumalabas. Yung nanay mo, di mo na dinadalaw. Kami, mga kaibigan mo, kinalimutan mo na. Siya na lang lagi. Pre, baka naman, siya ang gumawa niyan sa'yo. Gago ko pala pre, uuwi na ako. Umuwi akong galit. Galit kay Miko. Pero habang naglalakad ako pauwi, yung mga sinabi niya tumagos sa puso ko. Baka siya ang gumawa niyan sa'yo. Dumating ako sa apartment. Madilim na. Akala ko tulog na si Julia. Pero bukas ang ilaw sa kusina. Dahan-dahan akong sumilip. Nakita ko si Julia nakatalikod. May hinihiwa siya sa sangkalan. Akala ko naghahanda ng pagkain para bukas. Love, gising ka pa? Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paghiwa. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Love, ano yang napatigil ako? Yung hinihiwa niya, hindi karne, hindi gulay. Yung buhok ko, isang kumpol ng buhok ko, galing sa suklay ko. Hinihiwa niya ng pino habang may binubulong. Sa akin, ang lakas, ang buhay. Julia, anong ginagawa mo? Doon, dahan-dahan, siyang lumingon. Sana hindi na lang siya lumingon. Yung mga mata niya, yung magandang mata na minahal ko, wala nang puti. At yung bibig niya, punit. Ngumiti siya. Pero yung ngiti, punit hanggang tenga. Puno ng nangingitim ng ngipin. Gising ka na pala, mahal ko. Napasigaw ako. Tumakbo ko pabalik sa kwarto. Nilak ko ang pinto. Noriel, buksan mo to. Akin ka lang. Akin ka lang, Noriel. Nanginginig ako sa takot. Hindi to si Julia. Hindi to yung babae minahal ko. Ano to? Tumingin ako sa paligid. Kailangan kong tumakas. Nakita ko ang bintana. Nasa second floor kami. Mataas. Pero mas gugustuhin ko nang tumalon kaysa mapagbuksan ang nilalang sa labas. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang biglang tumigil ang kalabog. Tahimik. Sobrang tahimik. Love, Noriel, ano nangyayari? Bakit mo nilak? Natatakot ako, love. Please, buksan mo. Ginamit niya yung boses niya. Yung boses na pampakalma sa akin. Muntik na akong maniwala. Muntik ko nang buksan. Julia, ikaw ba yan? Oo, love. Ako to. Nagising na lang ako. Parang may masamang panaginip. Buksan mo na to, please. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Hinawakan ko yung doorknob. At bago ko pihitin, tumingin ako sa baba ng pinto. Sa siwang, may nakita kong anino. Pero yung anino, hindi anino ng tao. Mahaba, payat, parang gagamba. At umaamoy, dumidila sa siwang ng pinto. Buksan mo, sabi. Nasira niya yung pinto. Hindi yun si Julia. Hindi na siya tao. Hinablot ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko. Sino ang tatawagan ko? Pulis? Sasabihin nila baliw ako. Naalala ko si Miko. Kulam. Naalala ko si nanay. Magdasal ka. Tinawagan ko ang number ni Miko. Pero yung nilalang na yon,
Yung dating si Julia, gumagapang siya sa pader. Mabilis, parang butiki. Ang haba ng buhok niya, sumasayad sa sahig. Tumatawa siya. Walang tutulong sa'yo, Nuriel. Sa akin ka na. Matagal ka nang kinain ng mga alaga ko. Ngayon, ako naman. Itinutok niya ang daliri niya sa akin. Isang mahabang, maitim na daliri na may matulis na kuko. Naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Tulong! Bago ako mawalan ng malay, may isang bagay akong naalala sa sinabi ni Miko. Yung tiyuhin ko, piniinom ng albularyo ng tawas na may asin. Asin. Sa huling lakas ko, imbis na tumawag, binato ko ang cellphone ko sa bintana ng kwarto. Tumakbo ako. Tinulak ko siya, yung nilalang, at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina. Hinablot ko yung pinakamalaking garapon ng asin sa lalagyan. Paglingon ko, nandun na siya, nakatayo sa pintuan ng kusina. Ang buong katawan niya nag-iiba ng mga anyo, parang nasusunog na balat. Layuan mo ko! Ibinuhos ko sa kanya ang buong garapon ng asin. Ang sigaw niya, hindi ko makakalimutan. Parang pinagsamang sigaw ng baboy, ng pusa, at ng isang babaeng naghihingalo. Yung balat niya umuusok, literal na natutunaw. Hindi ko na hinintay. Tumakbo ko palabas ng apartment. Nakapaa, nakasando, at short lang. Tumakbo ko ng tumakbo. Hindi ako lumingon. Si Miko ang nakakita sa akin sa kalsada. Tulala. Dinala niya ako sa nanay ko, at si nanay dinala ko dito sa probinsya sa isang albularyo. Malakas, iho. Malakas ang gumawa sa'yo. Hindi lang kulam. Sumpa. Halos maubos ang kaluluwa mo. Ano po? Ano po yung si Julia? Hindi na siya yung Julia na nakilala mo. Malamang yung totoong Julia matagal nang wala. Ginamit lang namang kukulam ang katawan niya para mapalapit sa'yo. Kinuha niya ang lakas mo, ang hiniriya mo, para sa mga ritual niya. Isang buwan ako nagpapagaling. Pinapainom ng kung ano-anong dahon. Pinasuob. Pinaliguan ng tubig na may dasal. Dahan-dahang bumalik ang lakas ko. Nalaman ko na lang, yung apartment na tinitirhan namin nasunog. Isang linggo matapos akong tumakas. Sabi ng mga bumbero, walang nakitang bangkay sa loob. Walang trace ni Julia. Ngayon, nandito ako sa probinsya. Nagsimula ulit. Malayo sa gulo ng syudad. Malayo sa kanya. Akala ko siya na talaga. Akala ko siya na yung the one. Hindi ko alam, siya pala ang magiging dahilan para muntik na akong mawala. Hanggang ngayon, pag natutulog ako, naririnig ko pa rin yung sigaw niya at yung mga papel. Minsan, pag nagigising ako, nakakakita pa rin ako ng isang pirasong papel sa tabi ko. Pero ngayon, ang nakasulat, babalik ako. Grabe, ang bigat, ang tindi ng pinagdaanan ni Nuriel. Isang paalala na minsan, ang pag-ibig na akala natin ay langit, ay impyerno pala ang dala. Maraming salamat kay Nuriel sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. Kayo mga kalagim, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Nuriel,
Ano ang gagawin nyo? Naniniwala ba kayo na totoo ang kulam? Mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang mga opinyon nyo. At kung may mga kwento kayong katulad nito na gusto nyong ibahagi, i-email lang kami. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Alingaungaw ng Lagim para sa mas marami pang mga kwentong magpapatindig ng inyong mga balahibo. Muli, ito si Mr. John. Hanggang sa muli, matulog na kayo ng mahimbing. Maraming salamat.